Guys, nandito pa rin kami sa peak ng Mount Batulao. Hindi pa rin kami makababa kasi tignan nyo, sobrang wala na kami makita. Zero visibility. Bago nga kami umakyat ng Mount Batulao, dumaan muna kami dito sa Tagaytay Lomi House. Ito yung kadalasang dinadaanan ng mga riders or ng mga biyahero kasi sobrang mura lang ng pagkain dito. Yung kanilang Lomi Special, 60 pesos, tapos yung overload naman is 80 pesos. Bukod sa Lomi, meron pa naman silang ino-offer dito na pagkain tulad ng pansit gisado at saka ng mga lutong ulam. Dito nga sa kabilang side, nagulat ako kasi nakita ko sobrang dami ng nakadikit na stickers dito sa kanilang wall. Ayan, punong-puno na nga. Hindi na nagkasya tapos meron pa dito sa isa back to back. After nga namin kumain, bumiyahe na rin kami papunta sa Mount Batulao kasi 6 AM yung aming meet up. Pagkarating nga namin dito sa meet-up location, nakilala namin yung napakabait na tour guide na si Kuya Jonel. Pagkatapos nun, sumunod kami sa kanya papunta doon sa parking lot and then doon sa registration area. Registration jump off bago 1 kilometer warm up po papunta sa peak 1 kasi si Mount Batulao po ay hindi siya nag-iisang burol. 12 peak po yung dadaanan natin today, pero pang beginner trail po yung dadaanan natin, new trail po. Ayan, kung hindi kayo nag-almusal, pwede naman kayong kumain dito. Tapos dito na rin yung kanilang CR. Kung magsi-CR kayo, dapat dito na kasi medyo malayo-layo yung susunod na CR. Bumili nga muna kami nitong 10 pesos na tungkod kasi ito kailangan pala talaga to. Akala ko nung una hindi kasi sabi ko parang hindi naman. Pero nung tinuro sa amin ni Kuya Jonel kung saan yung peak na aakyatan namin, nagulat ako kasi ang layo pala, sobrang taas. Mas okay palang umakyat ng mas maaga para talagang maabutan nyo yung sunrise. Pero kung mag-overnight naman kayo, mas okay din kasi sunrise and sunset yung maaabutan ninyo, which is talagang napakaganda. Ito nung simula ng akyatan namin, so dito mapapansin ninyo karamihan talaga kabayo yung kanilang ginagamit sa pagtatransport ng mga pagkain at saka ng mga paninda doon sa bundok. Monday nga pala kami pumunta kaya wala masyadong tao, pero sabi ni Kuya Jonel noong Saturday and Sunday sobrang dami, inabot daw ng 600 kaya nagsasalubungan sa daan yung mga pumupuntang turista. 45 minutes pa yung nilakad namin bago namin marating yung pinaka-start noong Mount Batulao na meron kasing dalawa, old trail at saka new trail. So sa mga beginner katulad namin, sa new trail kami pinadaan kasi yun daw yung mas madali. Habang naglalakad kami dito, nakita namin yung mga pananim na kamote. So ito daw yung ginagawa nila kapag wala masyadong turista, nagtatanim-tanim na lang sila tapos ibebenta nila yung mga kamote. Nung natanaw nga namin yung nilakara namin, nagulat kami kasi talagang gilid talaga siya ng bundok, as in bangin na talaga siya. Kaya kung medyo madulas yung daan, talagang sobrang dapat maingat lalo na kapag tag-ulan. Buti na nga lang, maganda yung pagkakapunta namin dito kasi mainit. So dito kung hindi kayo masyadong sanay umakyat ng bundok or lalo na itong may mga lubid, magdala kayo ng gloves kasi sobrang masakit siya sa kamay lalo na pagpaakyat. Every time na makakarating kami dun sa peak, nagpipicture talaga kami tapos kinukuhaan kami ni Kuya Jonel ng video and sabi niya swerte nga kami kasi wala masyadong umakyat. Puro bangin talaga yung dadaanan nyo dito. Tsaka kailangan talaga ng tour guide. Lalo na yung siya yung tumutulong talaga sa amin sa pag-akyat. Lalo na yung mahihirap na part. Yun, sobrang thankful talaga kami kay Kuya Jonel kasi talagang todo assist siya sa amin. Tapos yung mga lugar, kung nasang part na kami, ano ba yung natatanaw namin, talagang pinapaliwanag niya sa amin. Sakto, pagkarating namin, siguro after 4 hours ng pag-akyat, kasi medyo mabagal pa nga yung facing namin, kasi hindi talaga kami sanay pag umakyat ng bundok. Ayan, sobrang worth it naman yung pagpunta namin dito. Tapos sobrang ganda rin ng mga shots ni Kuya. Yung mga drone shots niya dito, ang gaganda. Pagdating namin dito sa peak ng Mount Batulao, mainit pa. Tapos maya-maya parang gumagalaw na nga yung mga ulap. Then experience namin na talagang ayan na yung ulan. After 4 hours, narating na namin ang peak ng Mount Batulao. And currently, pagdating namin dito, umuusok yung Taal Volcano. Grabe, ang ganda ng view dito, guys. Try nyo din, pero sobrang nakakapagod. Worth it talaga. Pagod yun. Pagdating namin sa taas, parang nagstay pa kami ng 45 minutes bago kami bumaba. Kasi parang ninamnam pa namin yung ganda ng view dito sa taas. Guys, nandito pa rin kami sa peak ng Mount Batulao.
Hindi pa rin kami makababa kasi tignan nyo, sobrang wala na kaming makita. Zero visibility na. Super lamig dito. Sobrang lamig, grabe. Woo! Jump shot. Pagkababa naman namin, trinay namin yung kanilang fresh buko. Ayan, sobrang sobrang uhaw na kami dito. Batulaw, tara, akyat na po sa 811 MASL ni Mount Batulaw. And sa mga gusto nga palang umakyat ng Mount Batulaw, pwede nyo i-contactin si Kuya Jonel. Ilalagay ko na lang yung link niya dito. And then, pag naman sinearch nyo yung Mount Batulaw, siya yung lalabas sa kanilang Facebook page. Kung may plan kayong umakyat ng Mount Batulaw, search nyo lang si Kuya Jonel. Ilalagay ko na lang yung pangalan niya dito sa ibaba ng video. Bago kami umuwi, habang nasa SLEX, dumaan muna kami dito sa North Park para kumain. Kasi sobrang pagod na pagod talaga kami niyan. As in, yung legs namin, ang sakit-sakit na. Pero, iniisip ko na lang worth it talaga yung pag-akyat namin, lalo nang gaganda ng mga shots. So, yun lang. Salamat sa panonood. And don't forget to like and subscribe our channel.